Isang mapagpalang araw po sa lahat. Again, welcome po kayo sa aming bagong YouTube channel. Ito po ang Maisog TV. Sumasaklolo kami sa mga vloggers na ipapatawag sa Senado. Kami po ay baback up lamang. Kung sakasakali kayo po ay balakin nilang ikulong. Kami po ay nandirito, bumaback up sa inyo. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa isa na namang araw na binigyan tayo ng pagkakataon upang himayin ang mga isyu ng bayan at pag-usapan natin sapagkat ito ay ating mga karapatan bilang mga mamamayang Pilipino. Alright mga kapatid, titingnan natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon ang itong kabayanihang muli ipinakita ni General Bato, General Senator Bato. Ako po ay nagkaroon minsan ng privilege na makapaglingkod sa ilalim ni General Bato nung secret na lang po. At maraming salamat po General Bato dahil magpahanggang ngayon ay ipinapakita nyo sa sambayan ng Pilipino ang inyong puso upang protektahan ang institusyon ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines in general. Na dapat po ay talagang isa puso natin ang ating pinanumpaang tungkulin. Konti na lang po talaga sa atin ngayon ang naglalakas ng loob upang labanan ang katiwalian at tumindig sa kung ano ang tama. Kaya maraming salamat po General Bato. Titingnan natin itong napakagandang bagay na sinabi ni General Bato at pinagalitan niya ang pamunuan ng PNP tungkol sa kung ano ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Halika po tingnan natin mga kapatid, mga kasama, mga kababayan. Kulang pa daw ninyo na sweldo. Sino bang taga DP? Upo ka dito. DP. Ano bang polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng? Policies, Plans, and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed pay. Automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed pay. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Tama. Dapat i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Tama. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Tama. He deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Tama. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law.
Mm. tell you frankly. Mm. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porke nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Mga Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na... Right, mga kababayan, dito muli nating nakikita, no, ang puso ni Senator Bato para sa ating mga kapulisan. Ito dapat ang manatili na nasa isip at puso ng ating mga kapulisan, na dapat tayo po ay wag tayong magpatinag sa mga politiko na iyan. At kita nyo naman anong ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Alam naman natin na karapatan ng bawat Pilipino na pwede silang manahimik, no? It is a right to remain silent. At hindi ito nirespeto. Hindi ito nirespeto ng committee na duminig kay Colonel Grijaldo. Kaya sinasabi ni General Bato na double whammy nga. Hindi dapat na itong pamunuan ng PNP, kung sa Bisaya pa, kulba na ninyong kaldero. Kawawa naman yung pulis. Wala nang makain yung pamilya dahil sa paninindigan niyang tama. O bakit kayong mga pulis? Ha? Meron ba kayong masabi na mali yung sinasabi ni Colonel Grijaldo? Kaya nyo bang patunayan? Dapat nyo nga, according kay General Bato, Senator General Bato, dapat nyo nga siyang gawing hero. Kasi maraming general ngayon. Mawalang galang na doon sa mga mabubuting general. Pero, kaunti na lang po eh. Lahat halos ay nabayaran na. Totoo yan. Kaya kaming mga OFW, mga nagmamasid, aba po ay talagang nag-aalab ang aming damdamin sa tuwing nakikita at naririnig namin ang mga ganitong balita. Huwag po sana nating kalimutan itong si Senator Bato ngayong darating na eleksyon. Alam niyo po, meron pa pong ibang issue na gusto nating talakayin, no? Kasi talagang inis na inis ako dito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kami po ay talagang humihingi sa inyo ng accountability. Huwag niyo pong i-evade yung opportunity nyo na sumapailalim sa isang credible, transparent na hair follicle drug test. Kasi po, mahal na Pangulo, sa lahat po ng inyong ginawa, puro negative, ito lang po yung opportunity nyo na maging positive kayo. Kaya bigyan nyo po ng pagkakataon ang inyong sarili. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili, magpositibo. Sumailalim na kayo sa isang credible, transparent hair follicle drug test. Bakit po? Bakit ko po sinasabing magpositibo kayo? Kasi po, ang paningin sa inyo ng mga kababayan nating Pilipino, kayo po ay umiiwas sa drug test. Yung po mga simpleng mga security guard, yung po mga simpleng mga empleyado sa gobyerno, ay sila po ay sumasailalim sa isang random drug test. Bakit po kayo bilang leader ay ayaw nyo pong sumapailalim sa drug test? Tanong lang po.
Ito po sana, magiging positibo kayo sa paningin ng mga tao. Bakit po? Ha? Kasi po, yung skepticism, yung kanilang agam-agam na kayo po ay gumagamit, mawawala. Kaya po kayo magiging positibo. Kaya po, nagmamakaawa ako sa inyo, mahal na Pangulo, na kayo po ay sumapailalim sa hair follicle drug test, sa isang credible, transparent hair follicle drug test. Ano po? Kasi po, I'm rooting for your success. Kasi po, kayo po ay aming Pangulo. Wala na po kaming ibang Pangulo ngayon sa Pilipinas. Kaya po sana, tanggalin niyo po ang agam-agam namin na kayo po ay gumagamit ng illegal na droga. Kasi po, yan po ang laging ibinabato sa inyo. Abay, napakadali lamang po sumapailalim dyan at isampal nyo sa lahat ng tao na sa inyo ay umaakusa na kayo po ay gumagamit. Hindi po ba, mahal na Pangulo? Itaas nyo po ang inyong kredibilidad. Itaas nyo po ang inyong leadership. Leadership by example, mahal na Pangulo. Huwag po kayong maduwag. Kasi po, ito po yung opportunity nyo maging positive. Ito po, pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulo. No. No. Why should I do that? That's, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Public as? Anong public as? Sinasabi niya. Public trust po, mahal na Pangulo. Every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? In April 2024, Rodriguez had also urged Marcos to undergo a hair follicle drug test amid allegations that Kita nyo na yan, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Yung pong ating mahal na Pangulo ay tila bagay umiiwas sa pagsasailalim sa hair follicle drug test. Instead, tumakbo siya sa ad hominem o tinira niya ng personal itong si Attorney Vic Rodriguez na ngayon naman po ay tumatakbo bilang senador, kung saan siya po ay nagmamalasakit lamang sa ating mahal na Pangulo na in order for him to bring up his credibility, itaas niya ang kredibilidad niya sa pagiging leader by example. Ano ho? Ngayon po kasi tayo po ay gising na, namulat na, nakita na natin yung difference ng pamamahala na ang focus lang ay greed at ang pamamahala na ang focus naman ay ang welfare ng tao. Nakita natin yan in both previous administration and now. We have seen the difference. At ngayon na nakita natin ang difference, ang trabaho natin bilang mamamayang Pilipino ay gisingin ang kamalayan ng mga kasama nating mga kababayan nating Pilipino at ay atin din pong papaalalahanan itong ating pinahiram ng kapangyarihan, including the President of the Philippines. Kayo po is not exempted from public scrutiny, mahal na Pangulo. Ngayon naman po, mga kasama, mga kababayan, atin pong bibigyan ng reaksyon itong isiniliwalat ni Mayor Magalong. Alam niyo po, si Mayor Magalong, ito po ay bilib na bilib po talaga ako dito. Kasama niya si Rodante Marcoleta. Ito po ay very promising personality sapagkat nakikitaan ko sila ng mga personalidad na mga karakter na meron din po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Nakita ko yung kanilang kredibilidad at ang kanilang puso na gustong ayusin yung ating governance or yung ating panggobyerno at linisin sa korupsyon. At pakinggan po natin yung mga isiniwalat niya sa Senado kanina sa hearing na ginawa ni kagalang-galang na Senator Amy Marcos. The position paper I've already provided sa Secretary a copy Ay po, of this, Kibuloy, position Apollo paper. Kibuloy, And suportahan this is po a natin reflection yung of the buong sentiments of many of the senatorial mayors, slate both in the cities ni and municipalities, Madam Chair. former Let me President first start Rodrigo with this Duterte. quotation from no less than Justice
Marvick Leonen. Ma'am, please give me about 6 minutes po. Tatapusin ko po kagad. Please go ahead. Sabi ho ni Justice Leonen, the power to spend is an executive constitutional discretion, not a legislative one. In the local government, we laud the national government's effort and appreciate its intention to provide financial assistance to low-income families and individuals. While ACAP seeks to accomplish that, it is mired with irregularities which defeat its purpose. And I'm here today to inform you of the pressing challenges and loopholes that hinder its effectiveness. First, the current ACAP practice is plagued with many irregularities. The media already documented several cities and localities with complaints from both indigents and local functionaries regarding the unpredictable procedures in receiving ACAP. In one report, beneficiaries claimed to have received a reduced amount of ACAP. Meanwhile, many barangay captains, social workers raised concerns about angry beneficiaries who are forcing them to issue certificates of indigency to claim assistance. These are all born out of a lack of comprehensive public information and strong guidelines for disbursing ACAP. Currently, the barangay issues a certificate of low or no income to avail of the program. Unfortunately, barangays do not have the tools to measure if the client belongs to low or no income. Barangay officials can certify that individual is a resident of the barangay. Yes. We recommend that the CC Social Welfare prepare and issue the certifications to improve the process. CSWD or the MSWD is better prepared to assess the client's level of well-being. Besides, they are well-trained on the National Household Targeting System or yung tinatawag po nating listahanan. Second is the weak transparency and data sharing mechanism. I urge our lawmakers and national agencies to examine and establish transparent data sharing mechanisms for ACAP. It is highly inequitable and redundant when one beneficiary can receive multiple ACAP assistance because we are blind in data and cannot cross-check in the distribution list. And according to one government official, sabi nila sa akin, it's a violation of the National Data Privacy Act if they're going to share their data with the local government unit. Another is, ang nakakalungkot po nito, nagkakaroon na po ng maraming redundancy. Dahil po wala hong data sharing agreement, ang isang beneficiary pwede hong kumuha po ng stupad, can also benefit from another, yung tinatawag nating AX, makakakuha po siya sa ACAP. Ang nakakarating po sa amin, some of the DSWD personnel, ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o lista ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At ang nakakalungkot, ngayon na naging mahigpit, ang lagi nilang sinasabi, ang sabi ng mga staff, ng ating mga lawmakers, yung pera ni congressman, nandoon na sa DSWD. Bibigyan na lang ho namin kayo na endorsement, dali nyo na lang doon. Huwag ko kayo mag-alala, mabibigyan po kayo. Basta ho galing ho kay Kong. There is. Alright, mga kababayan, mantakin nyo po yan. Tinanggalan ng Marcos administration or in particular nitong Congress ang budget para sa PPP or yung mga talagang kapos, no? Kasi ito pong mga program na to ay identified na kung sino talaga yung dapat na mabigyan. Instead, nilipat nila dito sa ACAP at AX kung saan wala pa pong guidelines. In other words, gumawa sila ng budget pero wala pa silang, hindi nila alam kung sino ang bibigyan. So papaano po nilang nalaman ang pangangailangan nung bibigyan nila kung wala pa rin po pala silang guideline o wala pa po pala silang target people na bibigyan. Anong pangangailangan ang ibibigay mo sa kanila? Ba't pinalobo nila yung budget na yon? Bakit po? Kasi dahil dito, gusto nilang gawing parang pork barrel. Gusto nilang dalhin sa bawat distrito nila at makiusap yung mga mamayang Pilipino sa bawat kongresista sir, tulungan nyo po ako. At meron na silang pambargain na. Huwag nyo akong kalimutan, ha? Mag-e-eleksyon na. Tingnan nyo, ganun po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan ko, wag po nating kalimutan itong mga pinaggagawa nila sa administrasyong ito. At kung sino man pong tumatakbong kongresista sa ilalim
ni President Bongbong Marcos, kami po ay nakikiusap sa inyo sa ngalan po ng mga kasama kong OFW dito po sa Middle East. Kami po ay nagmamakaawa. Iboto nyo po yung kongresistang kalaban nila or yung kongresistang itinaas yung kamay ni former President Rudy Duterte. Sapagkat tayo po ay bumoboto base sa pulisiyang dinadala ng mga kongresistang ito. Kaya nakita po natin ito mga isiniwalat ni Mayor Benji Magalong. Actually, mahabang video ito. Pwede nyo panoorin sa Maisog TV online kung saan po kayo nanonood ng ating video ngayon. Again po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating video. Kaya lamang po tayo maisog dahil meron tayong Panginoong Diyos na si Jesus, si Jesus Christ sa ating puso. At hindi po tayo takot na isiwalat yung katotohanan na meron ang ating bansa ngayon. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas at to God be the glory po sa ating mga napag-usapan at to God be the glory po sa ating endeavor na ipakita at imulat ang sambayan ng Pilipino sa mga pangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po. Till next time po. See you.